Lalo na yung naratibo ni Roque na yung asylum niya daw hindi naman deny at hindi daw totoo, mga kababayan. Expect nyo, pagka nakapasok na ang Interpol at pwede nang hulihin si Harry Roque, ang papalabasin po niyang mga yan, illegal na inaresto si Spooks Harry Roque. Yan po ang papalabasin niyan. Kasi sasabihin niyan, kasi hindi pa naman tapos ang proseso ng kanyang asylum. Ganyan ang sasabihin niya. Pati si Roque kidnap. Sabi ni Chi, Boss Mark, bakla nap. Sabi ng DOJ naman dito, mga kababayan, DOJ tumutulong sa ICC. Di ba? Dapat lang naman, mga bossing. Lalo na, babiyahin ng ibang bansa yung mga tawag dito na biktimang pamilya. Di ba? Lalo na yun, mga kababayan. Yung mga walang kakayanan lang daw. DOJ tumutulong sa ICC, ilang testigo, biyahe sa dahig. Siguro yung mga pamasahe, etc. para matulungan. Department of Justice, Boying Remulla. DOJ tumutulong sa ICC, ilang testigo, biyaheng dahig. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla, na nakipag-ugnayan sa DOJ ang ICC para matiyak ang ligtas na pagbibiyahe ng ilang testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa dahig, Netherlands. Yare. Yung mga testigo lang na wala namang kaya sa buhay, yun lang talaga ang tutulungan. Hihingi ng pwersa si Roque sa LGBTQWXYZ. Yun yung mga LGBTQ, galit nga kay Roque. Di ba? Ayaw kay Roque. Ayaw kasing harapin mga kababayan. Ayaw harapin mga bossing Ngayon, ito. Sabi dito ni Attorney Cristina Conte, Duterte disinformation naranasan ng ICC prosecutor. Mangu-11 pa It really shows that the Duterte camp has the proclivity to propagate disinformation and to twist facts, and now the prosecution has that first-hand experience. Sabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Sabi dito, sa isang panayam ng Head Start ng ABS-CBN News Miyerkules, June 25, sinabi ni ICC Assistant Counsel Cristina Conti na nakatikim na umano ang ICC prosecutor ng first-hand experience sa kakayahan ng kampo ni dating Pangulong Duterte na magpalaganap ng disinformation. Fake news. Pati ba naman dyan? Ito ay matapos kontrahin ng Office of the Prosecutor ang interim release request ng dating Pangulo at nanawagan ng pre-trial Chamber 1 sa ICC tanggihan ang kahilingan na ito. Sabi, now Nicholas Koopman, the defense appears to have presented to the pre-trial chamber the different proposal altogether. Yung sinabi nung una, mga bossing na bansa, iba naman daw po yung bansang pupuntahan or etc. Ganon. Biruin nyo ho yan. Akala ho nila makakadenggoy sila. Sinabi rin ng prosecution na ang unang napag-usapang bansa ng magkabilang panig para sa interim release ni Digong ay iba sa bansang nakasaad sa isinumiting interim release request sa kanyang kampo. Mandedenggoy pa. Di po ba? Dapat kung ano yung napag-usapan doon, yun din ang isasaad ho. Doon sa request. Anak ng tinapayan. Lalo kayong mapapatagal dito. Lalo kayong hindi papanigan. No? Kung ganyan ang estilo ninyo. Ulitin ko Sinabi rin ng prosecution na ang unang napag-usapang bansa ng magkabilang panig para sa interim release ni Digong ay iba sa bansang nakasaad. So kumbaga, tayong dalawa nag-uusap tapos iba ang isusulat mo kung ano yung napag-usapan natin.
Yan yung 150 million lawyer per month. Aray ko po, bes. Bakit ganyan yung inyong mga galawan? Pagka ho yung mga ganyan, lalo na ho, labas na po ng bansa. Hindi po uubra yung mga ganyan, mga bossing chief amo, sir. Hindi ho uubra yung mga ganyan, mga kababayan. No? Pero mo tayo dalawa nag-uusap. O eto ha, o ganito. Kuya Roms, mag-usap tayong dalawa. No? Mag-usap tayong dalawa, Kuya Roms. Pupunta tayo, dadalhin natin si Duterte sa New York. Sige, payag na ako, payag na. 2 kampo. Tapos pagdating doon sa isusulat ko, hindi, sa Davao natin dadalhin talaga ito. No? Iba na. Siyempre, si Kuya Roms, papalag. Oy, saglit lang. Bakit ganun? Sabi mo sa New York natin dadalhin. Bakit sa Davao na pala iuuwi? Lalo hong liliit ang tsansa nung mga hinihiling nila. Now, Nicholas Kaufman, the defense appear to have presented to the pre-trial chamber a different proposal altogether. The defense raised and put it in a different country. Diba? Pati ba naman dyan sa ICC, ganyan ang kalakaran ninyo? Mang Denggoy, Mang Onse, hindi, asahan nyo, hindi talaga papanig sa inyo yung mga yan, kung ganito ang kilusan ninyo dyan. Di ho ba, mga kababayan? Ay, nako po. Mga boss, chief amo sir, magpapaalam na po ako sa inyong lahat, no? Bukas, ano ba dyan, gabi? Bukas po ulit ng umaga, ganap na 10:00 ng umaga, naka-live po tayo, mga boss, chief amo sir. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.